Anong wala ko referensya? May referensya ko ito. Tapos pinakita niya yung notebook na may mga sulat niya. Tawa ako doon. Ay, ating ano daw si sino yun? Si Jerwin kanina, tumatawag Jerwin kanina eh. Tatawagan si Jerwin ha. Baka-available si Jerwin ngayon. Siya yung ring ng ring kanila pala kanina, si Jerwin. Eh, andun ako, nagpapatuloy ko kay Divine. Tawagan si Jerwin. Siya naman yung ating papasukin. Nakaka-antok na si Maguire, na-booking na, nang-aasar na lang eh. Chan ko dito, tama mo, dinig na dinig ko sa iyo eh. Ha? Dinig na dinig ko yung tawa mo dito, sakit rin na chan ko yung makapigil. Nakaka-enjoy naman ano. Ayan, ito. Hello bro? Bro, Jerwin! Ha? Oh, hello, bro. Oh, nanawag ka. Kasi kalaga na to sa mo. Nanawag ka kanina. Wa man ko to dire, galingkod kay nagpatulog og bata. Dabi ka ay pag Oh, hanggang alas 11 tong doctrinal talakayan eh. Ano, gusto mo may pagtalakayan? Grabe ni mo, Gogi. Ako lang po yung challenge sa imo ha, kay... Ako lang po yung challenge sa imo ha. Ay, Ako lang po yung pamatuod. ano, ako ang, Ako na sa magpamatuod. Ako na sa magpamatuod nga... Si Maria na tao bro, ang move on, bro, move on na. Tapos na tayo dyan. dili ba wala din handog din Bro, move on na bro, natapos tayo dyan bro, tinalo na kita bro, move on na, ibang topic na lang. yung topic na lang. Move on na eh. Ano Ano ka? talaga? Hindi. Move on na bro. Natalo ka na eh. Huwag ka nang umirit pa. Move on na. Ibang topic na lang. Ano? May pa nga kayo, nag-conclusion ka natalo. Wala ka natalo ka dun bro. Zero ko. Move on na bro. Move on na. Abisa lang sa... Ano sa ito? Unlock mga... Bro, Hindi ako takot bro. Tapos hindi debate bro. Kaya move on na. Baris back. Ay. Ano naman ka? Nakaka yun. Parang dito wala katapusan na pag-uusap. Okay na sa Sabi akin mo yun. na dyan, Natalo ka na. natalo talaga siya sa debate niyo kasi race back na lang daw siya eh. Hindi man nagre-race back ang panalo. Ayun na nga. Ang race back yung talo. Ano ba yun? Hindi. Kasi hindi kasi ako natatakot na ano ba yun? Sige bro. Ito na lang bro. Ito na lang bro. Ay Ito na lang bro. Diyos kayo ikaw ay Sige, natatakot ito bro. na si Maria ay may anak na tao na si Cristo. Ha? Takot ka bro? Sige, sige nga Brother Jando, tapos naman na kayo Brother Jando. Ako nga harap sa kanya bro. Ano yung patutunayan niya bro? Patutunayan daw niya na si Maria ay nanganak ng Kristo na tao. Anak Non-debatable. ng Kristo na tao. Nanganak ng Kristo na tao. SDA ba to? SDA yan bro, SDA yan. Iba na Non-debatable pala yun. yung aral ng SDA ngayon. Kristo na tao na lang. Wala ng Diyos. Yun. Nagbago ang aral dahil sa kay Jerwin. Binabago niya yung aral eh. Akala, Ibang klase yan. Kasi tapos na kasi yung si Maria ina ng Diyos. So ngayon, ako naman magpapatunay na si Maria ina ng taong Jesus. Ina ng non-debatable. taong si Jesus. Yun. Hindi man kami tutol yan. Hindi kami tutol na ina siya ng taong Jesus. Pero huwag mong sabihin na yung taong Jesus hindi yung Diyos. Kasi aral do Diyos yung taong Jesus eh. Ano ka ba naman? Kasi yan. Tama naman yung negative, tama kasi naman kasi- statement mo bro na nanganak ng taong Jesus. Pero yung taong Jesus na yung Diyos yun at the same time. Ito kasi ang pinapatunayan nyo kasi noon, Hindi bro, hindi man ano bro, yung gusto mong patunayan, hindi naman kami tutol bro. Sa ngayon kami dun eh. Bakit ka matapatunay sa sinasagayon na namin? Yes. Tunay na tao, Huwag kang, tunay na Diyos siya eh. ibig sabihin, bro, huwag ka mag, ibig sabihin, takot kayo na patunayan ko
Bro, non-debatable ang- yung hamon mo, bro. Non-debatable. Naintindihan mo yung non-debatable? Parehas tayo naniniwala doon. Naniniwala kami, bro, na si Kristo tao kasi dual nature yun eh. So ibig sabihin, ang ang anak ng naniniwala kayo na yung ina, yung ina may anak na tao, si Kristo. Natural, nagkatawang tao Oo. nga eh. Yung si inang Baring Maria, may anak na taong Kristo na Diyos. Oh. So, kaya nga. So, naniniwala din kayo na si Maria ay nanganak ng Diyos. Yes! Yes. So, dalawa yung Yes, paniniwala. dual nature si Kristo eh. Ano ka ba? tunay na Diyos kayo pinanganak niya eh. Dual nature yun. Ano? Okay. Dual nature yun, natural. Okay, so yun ang paniniwala. Okay, salamat. Okay, sa amin. Kasi masasabi ko talaga, ito kasi ang katotohanan. Dahil yun ang nabasa sa Biblia. Oh. Na si Maria ay nag-anak ng isang tao na tinatawag ay si Kristo. Hindi siya nag-anak ng isang Diyos. Tao na Diyos nga. Wala naman mabago. Tao na Diyos, hindi tao lang. Bro, Jerwin, wag kang Yun wag lang. kang mag-imbento ng sarili mong aral kasi ang turo sa Seventh-day Adventist, Jesus Christ, dual nature siya. Meron True God, true man yan. True God and true man. Bro, tika lang bro. Kasi ang pinag-uusapan natin bro, ito. Si Maria ay nag-ina ng Diyos. Yun na nga. Hindi kasi yan mabasa. Oh. Wag mo iparamdam sa akin, bro, na bumabawi ka. Okay? Wag mong Release back ka, Bro Jando. Bro Jando, wag release back na siya, release back. Ibig sabihin Yan talo na siya nga. sa debate. wag mong iparamdam sa akin na bumabawi ka. Kasi ang ginagawa mo ngayon, Bakit bro? bumabawi ka. Pag bumabawi ka, natalo ka. Kaya, So ibig sabihin ibang- bro Jando. Bro Jando. ano? Ibang topic na So ibig sabihin ba bro, nararamdaman mo bro? nararamdaman kong bumabawi ka. Release back. Wag kang Nararamdaman niya na wag kang release back ka. Ibig bumawi. sabihin talo ka dun sa debate mo. Kaya dyan ang Wag bumabawi, kang bro. So ibig wag kang bumawi, bro. Wag kang So, ibig bumawi, sabihin, bro. bro, Wag kang bumawi, bro. Wag kang bumawi. Para so, hindi bro Jan, Ano? Bro Jan, ibig sabihin bro, nararamdaman mo kasi na parang bumabawi ako. So ibig sabihin, niramdam mo talaga yung topic natin. hindi. Hindi. Buma- Huwag mo bumabawi iparamdam ka, kay bro, Jando kasi- na release back ka kasi ang ibig sabihin nun, talo ka. Talaga. Bro, Okay, Yan ito ang na ibig lang. sabihin nun. ibang topic Nandyan ba na si lang, bro. Jared? Ibang topic na lang, bro. Kasi Bro Jando, ah, Nandyan ba si Jared bro Jando? Jared, nandito si Jared. Kanina nandito Wala. kaso wala. Wala na, umalis si Jared. Siya kasi yung pakay ko kanina, kaya nagtawag ako kanina. So pasensya sa disturbo kasi So, yung talaga akala ko nandyan ka. So, anong gusto Ako na po, mong pangalawa. i-topic kay Jared? Pwede natin pag-usapan 'yon. Ganito kasi yun. Si Jared kasi, patutsada, naghamon sa akin sa live ni Gapo. Mm. Kaya yun, nag-usap kami, nawala. Nawala siya. anong hamon niya sa iyo, bro? Anong hamon ni Jared sa iyo? Papatunayan ko raw na yung totoo na iglesia sa amin. Pero Sige, siya ang sige, naghamon. yan. Sige, magandang topic yan, Alam bro. mo naman siguro Sige. yan Jando na pag Sige. ikaw ang maghamon, ikaw ang affirmative, ikaw ang may Sige, bro. tawag kung anong topic. Sige, bro. Ay, hindi. So yun ang Bro, hamon niya. mali ka, bro. Kasi doon sa debate natin, ikaw ang naghamon nun, ikaw ang nagbigay ng topic, ako ang Kaya nag-affirmative. nga. Oh, kaya Kaya wag nga. wag Kaya wag nga, mong sabihin sa akin na mali yung ginawa mo. Tika lang bro. Hindi yung ibig sabihin bro. Katuloy. Kang Jared ba? Kang Jared. Hindi, sabi mo kasi, Siya ang naghamon. sabi mo kasi Tika lang, bro. Tika lang, bro. ang Tika lang, hinahamon, kasi sabi mo kasi ganito. Ang sabi mo kasi ang hinahamon ang pipili ng topic. Eh sabi mo ngayon, di ba? Ay, hindi yan. Ano? Hindi ganun. Kasi si Jared kasi, siya ang naghamon. On, hinamon ka Kaya niya. ibig sabihin, dapat siya mag-affirmative. Pero ang hinamon kasi niya, ako, tapos ang Wait sabi niya, lang. ako na mag-affirmative. Sabi mo,
Ang Oo. naghamon dapat siyang affirmative. Eh, ba't mo ko hinamon ni ako ang affirmative? Tika lang, iyan ka na naman. Oh, hindi ba yan ang ginawa mo? Sinabi ko, Nagka-debate, Bro Jan, di Bro ba Jan. nagka-debate tayo kasi ikaw ang naghamon? Teka Pero lang, kahit- Bro Jan. Kahit ikaw ang naghamon, Wag ako ka lang ang... Bro Jan, huwag ka na magdepensa. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Si Jared ang tinutukoy Hindi, ko. mindset mo, Ayan. bro, mindset mo yun, bro. Mindset mo yun na, Bro, murag, bro, wait Bro. lang ha. Mindset mo kasi yun, bro, na kapag ang naghamon, siya ang dapat mag-affirmative. Mindset mo yun ngayon lang. Pero bakit sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? bro, naramdam ko, ngayon bro, naramdaman ko na bro, na naramdam mo talaga yung debate natin. Kasi hindi ka makamove on. Ang sabi Hindi. ko kang Jared. Ikaw ang Bakit pumunta ka sa bro, topic mo? ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon na ang naghamon, talaga. bro. Ikaw ang nagsabi ngayon, bro, na ang naghamon dapat siyang affirmative. Ikaw ang nagsabi ngayon, di ba? Ang maghamon, siya ang dapat affirmative. Eh bakit sa Oo, atin? yun nga. Eh bakit sa atin ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Kaya nga, kasi dahil sabi mo, Wala kang paninindigan. Nahuli ka na, bro. Bro, wala kang makinig ka muna, Bro, bro. ito na lang, bro. Bro, tika lang. Wala ka kasi paninindigan eh. Dapat sana kung yan pala Tika lang. dapat sana kung yan ang mindset mo, ikaw ang naggamon, ikaw ang naggawa ng nag-affirmative doon. Pero ako pina-affirmative mo, bro, wag mo kong papilosopuhan ng ganyan. Na yung Tika lang ba? yung ano Uy, ba? Wait uy, lang ha. uy, Yung mindset tika lang mo, ba? Uy, yung tika lang. mindset mo kasi nagbabago-bago. Ano? Tika lang ba? Ganito kasi yon. Oo, ako ang naghamon. Tapos kay ikaw man ang affirmative, so ikaw ang Ba't ako magkocontrol nag-affirmative, kung ikaw ano ang yung gusto naghamon? mo. Eh bro, ito tanong ba? Tika lang. Ba't ako ang Ay, naku, nag-affirm? hindi talaga ito makinig. Wait lang ha. Paano natin Bro, bakit ako ang Tika lang, bro, bakit ako ang nag-affirmative, Ay, ikaw ang naghamon? Pakisagot 'yon. Kaya nga, tika lang. Kaya nga, makinig ka na naman. Ay, ikaw Sige, talaga. sige. Bakit ako ang nag-affirmative, Ganito kasi ikaw yun. yung naghamon? Tika lang ha. Makinig ka ha. Ako ang nagamon kasi nag-challenge ako kung sinong papayag na sa challenge ko. Yon. So, nag-accept ka. So, ibig sabihin, in-accept mo yung challenge ko, ikaw yung affirmative. Okay. Kaya ikaw yung magdala sa topic kung anong gusto So, mo. ibig sabihin, Kasi bro, ikaw yung affirmative eh. Ibig sabihin, kahit pala ikaw ang naghamon, okay lang na negative ka lang ang naghamon. Ganon. Kasi sabi mo, ikaw Yun na nga. Ibig sabihin, hindi... Ako ang bahala kung ano ang aking gagawin. Oh, yun na nga. Putulin ko man. So, yun na nga. Di ba, ibig sabihin pala ganito. Kahit pala yung challenger, pwede siyang maghamon as a negative. Pwede siyang maghamon as a Walang negative. problema, bro. Ngayon, Sa akin. ngayon, Kung sa akin, wag mong hindi i-apply, ako- bro, wag mong i-apply kay Jared. Wag mong i-apply kay Jared yung sinabi mo kanina na ang maghamon dapat siya affirmative kasi ang ginawa mo kasi sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative. Sabi sa Biblia ganito, Mateo 7:13 ba yun? Basahin ko muna ha. Ito sinasabi sa Bible eh. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Ito sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. In other words, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong ipilit kay Jared na dahil siya ang naghamon, siya dapat ang mag-affirmative. Kasi pwede naman siyang maghamon na siya ang negative. Ginawa mo yun eh. Naghamon ka, ikaw ang negative. So pwedeng gawin ni Jared na siya ang maghamon na negative siya. Kaya nga. Yun. Kaya, pabayaan. Hindi ka lang bro, pabayaan mo kasi ako magsalita. Hindi mo kasi ako pinabayaan magsalita. Hindi pa ako kasi tapos. Kaya nga, ito yung sabihin ko. Kaya nagamon. Hindi ka marinig, putol-putol yung boses mo. Hindi ka marinig bro, putol-putol yung boses mo bro.
hello. Hello, hello. Oh. Ano Hello. ano yung nasa camera mo, puwet ba yan? Parang parang puwet nakikita ko eh. Hello, hello, hello. Ah, Hello, narinig mo na? Narinig mo na? okay, okay, okay. Ganito kasi yon. Ah. Siya ang naghamon. So, dapat kung siya naghamon, siya affirmative. So, dahil hindi siya mag-affirmative, payag ako na ako ang maging mag-affirmative. Oh, payag ako. Wala Ayun na nga. problema man yan. Kasi sa akin, Ayun wala na. mang problema sa akin yan. Oh, yun na nga. Ang akin lang, nasaan siya? Bakit nawala? Nawala. Umalis Siguro, parang bula. siguro may ibang Ayun. ginagawa. Yun na lang ating pag-usapan, bro. Hindi ganon, bro. Bro, Bro, hindi ganon, bro, kasi yun na lang ating pag-usapan. nagsubukan kasi kami Bro, ng galing, bro. bro, tumatakbo kasi yung oras, bro. Ito na lang, bro. Pag-usapan na lang natin paano nangyari ng iglesyang tinatag ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan na lang pag-usapan natin. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Ano? Bakit iglesia ko na? Ako ang dapat ang magtanong sa'yo kasi programa mo kasi ito. Magtatanong Ako ka lang. dapat Sige, magtanong sige, sa'yo. sige. Magtatanong ka lang. Oo. Sige, magtatanong ka lang. Ikaw Sige. ang magsagot. Sige, sagot. Programa Sige. mo kasi ito. Tanong. Sige. Oo. Yung pala gusto mo eh. Sige, magtanong ka lang. Pinapasok mo ko dito tapos ngayon. Sige, pumasok ako, sige, tapos sige. Yan pala yung ano mo. Okay lang. Walang problema sa akin magtanong kayo. Okay lang naman sa akin na basta mag-usap tayo kung ano talagang gusto mo. Gusto mo magtanong ka lang sa akin. Sige, magtanong ka lang sa akin. Go ahead. Sige. Ito yung tanong ko sa iyo, bro. Kasi sinabi mo kasi, bro, na kahit ano, bro, tanong ko or magpili ka kung anong Kahit ano, topic? bahala ka kahit ano. Basta ang sagot ko, Biblia at referensya. Sige, go ahead. Okay. Sige, punta tayo sa kuan, bro, sa ano mas maganda. Sa mga pare, bro. Sige, Punta tayo sa mga pare. sige, sa mga pare. Go Kasi ahead. maganda kasi yung mga topic na pare, bro. Okay lang yan. Okay lang. Walang problema. Go ahead. Okay. Doon sa mga pare, bro, ba? Siguro sa mga pare, bro, yung may pare ba diyan na nakalagay sa Biblia na inutusan ni tawag dito ni Jesus Christ, bro? Merong mga pare, bro, sa Biblia, hindi lang si Jesus Christ ang nag-utos, pati si Apostol Pablo. Si Tito, pare si Tito, hintil yun. Si Timoteo, Saan mo? hintil si Tito, hindi nga natuli yun eh. Unang Pedro 2:9 pa rin dyan, basahin mo. Unang Pedro 2:9. Oo, magandang balita Biblia. Ito, maganda to. Unang Pedro 2:9, ito mga ano to eh. May mga hintil dito eh. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mga hintil to kasi nasa kadiliman ng hintil dati. Ngayon, tungo na sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So ang tinutukoy dito kasi ang unang Pedro, ito ay sinulat nung siya ay nasa Roma. So ito ay mga hintil na nasa Roma. Si Tito naman, hintil si Tito. Si Timoteo, hintil si Timoteo. Yung tatay lang niya ang Hudyo, yung nanay niya hintil. Sa madaling salita, mixed breed si Timoteo. So hintil si Timoteo. Pare yun, mga pare ito, mahalik ang pare, mga pare ito. Mga hintil to eh. Nasagot yung tanong mo, bro. Follow up ko, bro. Follow up ko. Hmm. Sabi mo kasi, yung si Timoteo, hintil na pare. Di ba? Si Timoteo, si Yan, Tito, yan, at saka yun nasa unang Pedro 2:9, mga hintil yun ng mga pare. Okay. Sa Roma yun eh. Lahat ba ng mga pare, bro, ay hindi natuli? I mean, lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Hindi ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko, yung mga hintil hindi pinipilit na matuli. Actually, si Tito hindi natuli. Correct. Si Timoteo hindi rin natuli. Bro, hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko ba, na lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Yun ang sagot ko. Ang tanong ko. Hindi lahat ng hintil, bro.
May mga hintil na natuli. Tayo, Ngayon, mga gaya sa- mga hintil kami, tuli naman Oo, kami. mga hintil kami, mga tuli naman kami, yung mga paring Pilipino. Kasi pag sinabi kasing hintil, hindi Hudyo. Halimbawa, Okay. yung Pilipinong pastor sa SDA, hintil yun eh. O natuli ba yun? Natuli. Okay. So, sabi mo, hindi lahat ng mga hintil na tuli. Okay. Ang pagtuli ba, bro, ay isang requirements para maging isang pari? Hindi. Hindi. Ang tuli, bro, ang tuli, siya yung ipinalit doon sa siya yung pinalitan ng bautismo. Dati kasi para makapasok sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. 'Di ba yung mga hintil na umano sa Judaism, pinipilit nila na matuli, Tito 1:10. Pinipilit ng mga Judaism na matuli yung mga hintil na pumapasok sa Judaism. Kasi requirement sila sa Old Testament para ka mapaanib sa kanilang samahan, kailangan ka patuli. Pero pagdating sa New Testament, binago na ni Kristo yun, ginawa ng bautismo. So yung dati tuli na requirements, napalitan na ng bautismo. Kaya ang mga hintil, hindi na pinilit na matuli. Kung gusto nila magpatuli, di bahala kayo, okay, libre. Pwede ka magpatuli kung gusto mo, pwede mong ayaw, di wala mo gagawa yung hindi ka naman nagkakasala kung patuli ka man o hindi. Actually, sa ating panahon ngayon, magpatuli ka, medical reason naman ang dahilan, hindi naman sa covenant reason. Medical reason naman ang dahilan nun. Okay. Follow up ko. Sige. May babasa ka ba sa Biblia na yung tinatawag na tuli ay kapalit bautismo? Nasa Colossus 2:12. 11-12. Na. Pakibasa nga, pakibasa. Tingnan natin kung sinasabi mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Colossus 2:11-12. Ito sa kanya, sabi to, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo. Ayan na. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. So meron palang pagtutuli para na hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad ng katawang laman, yung pagpalos ba? Pagpalos sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So meron palang pagtutuli ni Kristo ang tinatabi dito. Yan yung binyag. 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Muna salita, yung dati na pagtutuli, pinalitan na ng bautismo. Yan bro. Bro, sa'yo yan sa'yo. Pakipaulit ko bro, paki-clarify ko lang bro na sabi mo bro, yung bautismo ay kapalit, yung tuli ay kapalit ng bautismo. Ipaki-clarify ko bro kasi yung bautismo, iba yung kasi yung yung bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 11, nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng baliktad yung bro. Tika lang, baliktad yung yung sabi mo na yung bautismo kapalit ng tuli. Baliktad ang sabi baliktad. Ang sabi ang ko, bautismo, yung tuli. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Kaya sabi ko kanina sa sabi ko kanina sa Old Testament, para ka mapaanib sa samahan nila, kailangan mong patuli para ka mapaanib. Ngayon sa New Testament, hindi na kailangan magpatuli pa para umanib. Ang paraan ngayon, yung pagtutuling hindi gawa ng mga kamay na referring sa bautismo. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Tinuli kayo. Pero sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Kasi yung pagtutuli kasi natin nauunawa ang gawa ng kamay yun eh. O ngayon, hindi sa pagtutuling gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, yung nakambak, sabi siya pa, napalos. Walay palos nga mahitabo. Sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So ang pagtutuli ni Kristo na ipinalit sa pagtutuling gawa ng kamay, ang pagtutuli ni Kristo, yun ang pagtutuling hindi gawa ng kamay, na ang ibig sabihin, bautismo. Ibig sabihin,
Pakibasa ko Ay, sa kawawa. Bisaya, bro. Kasi Bro, bro, hindi ko bro. masyadong maintindihan ang Tagalog. Bro, Pero bro. nakukuha ko yung... teka lang. Nakukuha ko Hindi kasi niya pala masyado yung maintindihan ang Ilocano, Tagalog, Bro Jando, kaya hindi niya maunawaan. Ilocano, ang Bisaya at Tagalog. Kung mo sa Hindi King niya James, hindi bro, niya pareho maunawaan kasi kasi may hindi pala siya Ilocano nagano dyan. ka ano Sige, bro, sige, bro. mag-comprehend ng Tagalog. Sige. Sa King James, sa King James. Sabi bro. dito, King James, bro. basahin ko yung sinabi ni ChatGPT, ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Tika lang, Ang bro, tika lang, bro. bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho, pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Nag-mute tayo na yun. Nag-mute. Hirap ito. Hindi ka na-mute, bro. Naririnig ka namin ang ingay-ingay mo dyan eh. Kaya kami na-mute kasi ang Kaya nga, ingay-ingay mo eh. Ano yung nasa ano niya, bro? Nasa picture niya, bro? Ang Saan Ah? nakatutok yan? Sa puwet niya. Wala bang hayaan na ano na nakalagay sa kung saan saan yung ano kasi pangit tingnan parang kasi religious ano to religious ano to ba religious kung pwede mo itutok mo na lang sa mukha mo bro, wag mo itutok kung saan saan para naman hindi mababastos yung programa natin yan. Kasi tinakip ko kasi nag-live kasi ako. Hindi, saan mo nilagay yung cellphone mo bro? Saan mo nilagay yun? Yung honest speaking, saan yung nakalagay? Sa paa ko ni Sa kulog ko ba? hita. Hita o nikulob ko sa shirt sa pantalon ko. Kasi pangit tingnan eh. Paa ko. Ganito yan kasi yan, bro. Kami, Sige bro. Pakibasa kaming, na sa King James bro, palihog bro. Pakibasa na sa King James para sige. may follow up ako sa iyo na tanong. Sige, King James tayo, King James. Ito gusto niya, King James daw eh. So, Kasi, 2:11. Nag-focus tayo ngayon sa tuli. Tuli kasi yung... Ano na pinakatanong mo sa tuli kapatid? Ano pinakatanong mo sa tuli? Ito, sige, ating basahin sa Bisaya. Ito sa Bisaya. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ano daw? Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ibig sabihin, nabautismuhan kayo kasi hindi ka naman makakaisa ka Kristo kung hindi sa pamamagitan ng bautismo. Galatia 3:27. Galatia 3:27, mahiusa kita ni Kristo pinaagi sa bautismo. Okay? Gituli kamo diha, ate basahin sa Galatia 3:27 para maliwanag sa kanya. Bro, iwasa lang to bro. Basta bro, palihog bro. Ayaw putla bro. Wait lang. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So ang pagbunyag ang pagkahiusa ni Kristo. Atong balikan ang Colosas 2:11. Hindi siya kasabot og Tagalog. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. So nahiusa ta kaniya sa pagtutuli. Unsang matangan dili sa paagi nga tawhanon kundili sa paagi ni Kristo. Ano po, di naka-loudspeaker na po do. Ay, pa loudspeaker bro, kayo ako di ko balik-balik. Wala man. Sa tingna, i-con ko lang, i-mute ko lang. Sumangil Ito lang. Sumangil na po day. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon kundili sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala kaysa pagbunyag kaninyo gilubong kamo gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So gituli kita dili sa paagi nga tawhanon. Dili paagi nga tawhanon, dili lang tawhanon nga paagi nga tuli ba, kundi sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas. So ang atong tuli nga nadawat mo na atong timaan nga kita naluwas. Masama na. Bautismo natural. Ako mo sabi sa'yo, Bisaya pa lang ngayon. Sige, follow-up question. Tanong lang gusto mo ha? Tanong lang. Okay, follow up ko. Ito, sinabi mo, paagi. Sa paagi ba? Ang nabasa mo ba yan, bro? Kapalit o paagi? Kasi iba yung kapalit at iba yung
sa tinatawag na paagi. Sa Bro, Tagalog bro. yun, parang paagi. Ang ginagawa mo ngayon, bro, is Oh. policy of equivocation ang ginagawa mo ngayon. Tika lang. Oh, Tika lang. policy of Kasi ganito kasi equivocation yan. Brother John Ray, Pagkakaintindi wait ko lang bro. ha, wait lang ha. Brother John Ray, pakibasa ngayon, binas mo ngayon sa ChatGPT. Sabi dito, ang Teka lang, pagtutuli ay tanda ng... Makinig ka muna bro kasi may binabasa tayo para maunawaan ng mga tao nakikinig. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Oh, spiritual na katumbas ng pagtutuli ang bautismo. So, hindi man kami Bible alone, pwede kami magbasa ng mga referensya. At ang bautismo ay katumbas ng pagtutuli. Ito ay spiritual na katumbas ng pagtutuli. Oh. Next question, bro. Magtanong lang ngayon ang gusto mo eh. Tanong lang. Huwag ka magpaliwanag. Okay. Huwag ka magpaliwanag. Ano ang nabasa mo dyan? Ano ba yung tawag nito? Pinalit o sa Tagalog yung anong Katumbas? Parehas lang yan. Pareho katumbas. lang yun, bro. Iba ang hindi katumbas yung sinasabi doon sa Bisaya. Balikan mo yung balikan mo ba dyan yung binasa mo? Option. Parang option. Hindi GPT, Ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Bro, hindi ako naniniwala GPT, bro. Bro, wala kaming pakialam, bro, kung hindi ka maniniwala sa ChatGPT. Ang sa amin ngayon, ang mga nanonood, ang aming priority. Dahil given na yan eh. Given na ang mga protestante, sirado isip, ayaw talaga tumanggap ng aming mga reasoning. Given na yan. Kaya ang aming top priority sa programang ito, yung nanonood, hindi yung nagtatanong. Kasi alam ko naman na hindi ka tatanggap dun eh. Next. Bro, sports tayo, bro ba? Sports tayo ba? Sports. Sports. Ang gusto ko Dapat lang, bro, tanggapin mo yung sagot namin kasi sports naman pala eh. sumagot ka ng yung tama ba sa Bro, aking sagot? Kasi kung sports pala, nakasunod kasi doon, bro, kung sports pala, bro, dapat ano man ang isagot namin, Tanggapin mo. respetuhin mo yon, tanggapin mo yon. Kasi sports eh. Oh. Tinanggap ko naman yung tanong Bro, mo. Bro Jando, Ano yun? ang nangyari kasi dito, bro, hindi pa ako nakatapos sa pagtanong, sumagot ka na. Kasi hindi mo ba nakikita yung direct na tanong ko. Ano? Kasi nakalagay, ang sinabi ko kasi kanina, yung tuli ba ay kapalit Yun na ng nga. bautismo. Sabi mo, oo. Kapalit Tapos, siya. Pag binasa, yeah, totoo. Kaya nga, Oo, totoo. tapos doon sa binasa, Totoo. oo, totoo. Yun ang tanong ko. Na yung tuli ba Oh, ay kapalit ng bautismo. natural. So sabi mo, yun. Oh, yun, natural. Natural Tapos, bro, oh, na sige. ang bautismo Tika ang lang. sige, Tika lang. sige. Ika lang kasi ikaklaro ko lang ba kasi yung binasa mo hindi naman nakalagay doon na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Walang kapalit nakalagay. Ayun, sinabi doon, binasa ni parang- John Ray, katumbas. hindi lagi ko maniniwala sa GPT. Ay, wala akong pakialam nga kung hindi ka naniniwala Sige, Bro doon. Jando. Bro Jando. So ganito, bro, ano pangalan niya, bro? Ano yan, si Jerwin Rosales yan. Bro Jerwin, naniniwala ka ba bro na yung pagtutuli ang siyang utos nung unang panahon? Wala akong problema yan, bro. Naniniwala ko yan, bro. Pero hindi yan bautismo. Bakit ngayon, bro? Bakit ngayon, bautismo na? Ngayon, next question ko sa iyo. Sang-ayon ka ba na yung mga kautosan nung unang panahon? Wait lang. Para maunawaan mo ba na hindi mali si Jando sa sagot niya sa iyo? Ito, tanong ko, pangalawang question. Maniniwala ka ba na sabihin ko sa iyo na yung kautosan nung unang panahon ay pinalitan? Sa anong paraan? Anong pinalitan? Yung kautosan ni Moses pinalitan. Ano? At, kaya nga, ikaklarify mo kung ano yung utos na pinalit kasi maraming utos tapos yung lahat, pinalit. bro, lahat, Utos pinalitan. nga
O saan mabasa? Hebreo Okay. 7:11 to May 12. pinalitan. Pero Eto. sabi mo lahat. Eto Dahil bro, sinabi bro, mo bro, lahat, bro, ano yung lahat bro, na eto bro, pinalitan? basa. Sige nga. Basa ko, basa. Sige nga, basa. Bro, pwede ba Oh, wag basa. mong i-loudspeak bro kasi yung aking nagbabalik-balik eh. May mute ko na lang bro. I-mute ko na lang. Kung dili, magpunta ko sa Pikas bro na Kasi sa Pikas ako na cellphone. ang pangit naman na Tika lang, ha? mabalik-balik yung boses ko. Okay. Ganito na lang. Tika lang ha. Kasi punta lang ako sa isa. Alam ko kasi nagre-record ka dyan eh. Pwede mo naman Wala, bro. pwede mo naman to i-download eh. Bro, wala talaga, hindi ako nag-record. Kasi isang cellphone ko, nakagrab kasi ito. May na lang ba, may mag-request. Pero tinignan ko lang sa kuan. Sige bro, mag-mute na ako. Oh. Hello. Wala na. So, eto sinasabi dito sa Hebreo 7:11 to 12, ganito nakalagay. Bro, basahin mo sa ang Biblia para ang babasa palitan. Kasi yun ang point niya, palitan eh. Sa ang Biblia mo basahin. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa amamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Talagang pinalitan ang kautusan. Bakit? Litra. Dahil noong una, para maging member ka sa kanilang samahan, kailangan mong magpatuli. Requirements ang pagtutuli noong una para ma-member ka sa bayan ng Diyos. Correct. Pero ngayon, kung gusto mong magpa-member sa bayan ng Diyos, hindi na requirements ang tuli. Correct. Ang requirements ngayon, bautismo na. Kaya yan ay isang ebidensya na talagang pinalitan. Ngayon, kung sasabihin mo na walang mababasa na pinalitan ng... Nawala. Tignan mo na ha. Wais ni Jabal dyan daw, biglang pinutol nung nabasa na. Ayan ang problema dito, biglang pinuputol. Biglang pinuputol. Okay bro. Ayan, samot na hinog mo yun. Kana bro. Okay na bro? Sige. Okay na? Paglain ta. Sige bro. Basahin ko ulit yung yung sinasabi sa Alam ko yan bro, yung binasa mo bro. Alam ko yan bro. alam mo, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan naman ang kautusan. Tama 'yon. Bakit? Noong una sa panahon pa ni Moises, na Aaron, pag gusto mong umanib sa samahan ng Diyos sa kanyang iglesia doon sa ilang, ay ang requirements pagtutuli. Para makapasok ka, kailangan mong patuli. Ngayon, sa panahon na ng bagong tipan, hindi na requirements ang pagtutuli pag gusto mong pumasok. Ang requirements ngayon, bautismo na, hindi na pagtutuli. Yan nga dati, pagtutuli. Ngayon, bautismo na. Kung sasabihin mo sa amin na hindi ka naniniwala kasi walang nabasa letra por letra na ipinalit ang bautismo sa pagtutuli, then kailangan mong ipaliwanag bakit sa ating panahon ngayon, pag umanib ka sa isang iglesia, hindi na kailangan magpatuli ka pa. Kailangan bautismo na. Kasi kung gaganyanin mo ako, isang fallacy yan. Fallacy from argument from silence yan. Na kumula ang nabasa letra por letra na ipinalit sa ang bautismo sa pagtutuli, hindi ito totoo. Di kailangan mo ipaliwanag bakit ngayon kung hahanip ka sa isang iglesia, bautismo ang requirements, hindi tuli. Correct. Okay, tanong ko bro. Ano? Tanong ko bro. Sige. Kasi ito, ang binasa mo kasi Hebrewanon City. Diba? Ang Hebrewanon City kasi may pinalitan ng mga sugo. Tanong, ito, ano yung mga sugo na pinalit?
Yung mga kautusan na nakabatay sa Levitical law. Correct. Gaya ng ano? Gaya ng pagtutuli, nasa Levitical law yun. O ano? Mabasa mo ba yun, bro? Na yung Oh, yun na nga. pagtutuli Ang ay tawag pinalitan? ang tawag diyan Fallacy of fallacy of silence ang tawag diyan. Fallacy of silence. Bakit? Okay. Ipaliwanag Bro, ang mo tanong sa ko, bro, ba? amin. Bro, ganito yan, bro. Tika lang, bro. Hindi, sumasagot Ako ako. magtanong. Sumasagot ako. Sige. Ang tawag niya sa tanong mo na yan, fallacy from argument of silence. Sabihin, pag walang nabasa literal po, hindi ka maniniwala. Pero hindi mo madidinay ang reality. Kasi nang umanib ka sa SDA, binautismuhan ka, hindi ka tinuli. Correct. Oh, SDA, pag lumipat sa born again, anong gagawin? Tutuliin ba? Hindi. Correct. Bautismo lang eh. Amen. Oh, lipat ka ng katoliko, anong gagawin sa'yo? Bautismo lang naman eh. Amen. Meron bang tuli So, ngayon? ibig sabihin, bro, walang mabasa na tuli. Meron nga. Colossus 2:11 to 12. Tayo ay tinuli. Okay. Tayo ay tinuli. Sa Bro, tanong pamamagitan. ko, bro. Bro, sumasagot ako. Bro. Tayo ay tinuli Teka lang. sa paraan ni Kristo. Hindi sa paraan ng mga tao. At ang pagtutuling yun Bro. ang bautismo. Sinagot na nga kanina eh. Bro, ang tanong ko, bro, ito. May mabasa ka ba sa Biblia? Old or New Testament? Siguro sa New Testament lang. kasi Nabasa kasi- ko na. pinalitan. Bro, nabasa Teka ko na, lang. bro. Nabasa ko na. Binasa na Kung kapatid, ayaw- hindi mo lang Kung- tinatanggap. kung ayaw mong tanggapin, hindi ko na problema yon. Ang sabi doon, tinuli Bro, tayo. Dan, Tumahimik ka muna. Ang sabi doon, tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Ito'y hindi Okay, okay. na gawa ng tao. Yung tuli na gawa ng Okay, okay. tao, wait lang. Yung tuli na gawa ng tao, Sa laman yun. yung tutukoy mo sa laman, yung may palos. Kung kanina, may palos ba? Na magbubukas yung katawang laman, yun ang palos. O sa Bisaya pa, palos. No? Okay, okay. Hindi sa paraang Next yun. question. Tinuli tayo. Next question. Tinuli tayo sa pagtutuli na paraan ni Kristo. At Ano yun? dahil sa tuling yun, Okay. naligtas tayo. Ano yun? Ano yung tuli na yun ni Bautismo. Cristo, Bro Jando? O Okay. anong tuli yung nakakapagligtas sa atin kung hindi yun ang bautismo? Correct. Okay, next question, bro. Next question, bro. Mm. Okay, next question. Ito ang next question. Sabi mo, pinalitan ang sugo. At ang tuli ay isa doon sa sugo. Oh, Ito ang tanong ko. Levitical law yun eh. Natural. Okay. Ang sugo na pagtuli, galing ba yan sa sugo ng Panginoon? Okay, pakisagot. Yes. Saan mabasa? Yes, utos yan ng Panginoon. Genesis Kaya 17, nga- 9 to 14. Genesis 17, 9 to pakibasa, bro. 14. Pakibasa. Sinabi ko na nga utos ng Panginoon eh. Naku, papasahin pa ba naman ako? Pakibasa nga. Nagbigay ka sige. ng verse pero hindi mo binasa. Sige. Ibasa mo. Genesis Sige, chapter 17 verse 9 to 14. Okay? Sabi ganito. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Yan ang sinasabi ko na para maging member ka ng kanilang samahan, kailangan mong patuli. Dahil kung ayaw mong patuli, huwag kang ituring na kababayan. Ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi na pagtutuli ang paraan para mapaanib sa iglesia.
bautismo na. O, next question. Hindi ako mag-discussion, bro. Klaro ko lang. Sa King James, bro, pakibasa, bro. Kasi Na? ang tuli na sinasabi dyan, hindi yan nakabatay sa pagtuli na, sabi mo kanina, yung tuli na, yung payong panit. Circumcision. Pakibasa sa King Ano yung James, bro. circumcision? Di ba tulis pa? Problema to. Hindi pala naunawaan ng circumcision. Bro, Hindi ako naniniwala. circumcision, Hindi ko- bro. Circumcision, bro. Tuli yun. Kaya nga, pakibasa na lang ko, bro, sa King James kung ano ang ibig sabihin nun. Problema pa kapatid kung nagpapabasa ka ng English tapos ikaw hindi mo naunawaan yung sinasabi ng English. Bro, tika lang, bro, kasi ang tuli kasi, bro, hindi yan sugo ng Panginoon. Sugo yan ng mga Hudyo. sugo ng Panginoon. Ng mga Sino ba nagsalita Ano, sa Genesis? ating balikan 9 ha. Ating balikan sa 9 ha. Sinabi pa niya kay Abraham. Bro, King James, bro. Bro, King James, bro. Kahit King James yan, kahit sa King James, ganun pa rin yan. Ang Diyos nagsalita dyan. Sige. Ating simulan ating simulan Sa sa uno mo, umpisa ba dyan ba sa uno? ating simulan sa verse 1. Sino ang The word kausap of ni the Abraham word dito of the ha? Lord yan. Sino ang kausap ni Abraham dito ha? And when Abraham was 90 Bro, years, saan yan, bro? King James Version, bro. 17 verse Levitico 17 Genesis 17 verse 1 ako magsisimula. 17:1. 17 ako magsisimula ha. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram. So nagpakita ang Panginoon kay Abram. And said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou Direkta mo na sa perfect. 9. So, ang kausap ni Abraham dito, ang Panginoon, yung Almighty God. Anong sabi doon? And God said unto Abraham. Ang Diyos ang kumausap kay Abraham. Ang Diyos, Sabi niya kanina pa dyan, hindi daw Diyos ang nagsabi. Hudiyo daw. Hudiyo daw ang nagutos. Hudiyo daw. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which you shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh Yeah, he circumcised the flesh, oh. the flesh of your foreskin. Alam mo yung ano yung foreskin? Alam mo yung foreskin? Balat ng ano mo yun, ang ari mo yun. Ha? And you shall circumcise the flesh of your foreskin. Balat ng ari mo yun, yun ibig sabihin nun. And it shall be a token of the covenant betwixt me and you. 12. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed, and the circumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, and he hath broken my covenant. Oh, flesh of his Okay. foreskin? Ano ulawan mo dyan? Next question na lang. Ano Next ulawan mo question na dyan, lang. bro? Next question na lang. Oh, Next question na lang. napatunayan ko. Napahiya siya. Oh. Sabihin na natin na napatunayan mo. King James kasi. Sabihin na lang natin. Okay. Talaga Sabihin na lang natin. talaga napatunayan, bro. Huwag mo sabihin na lang Okay. natin. Talaga napatunayan. Sabihin na natin. Kasi hindi pa ko talaga dyan. Sige. Ito, next question. Kung ang bautismo ay kung ang tuli ay kapalit ng bautismo, bakit ngayon nagpabautismo kayo tapos nagtutuli kayo? Ibig sabihin ba na Eto, hindi pa natatapos ang eto tuli? naman, ang ginagawa niya ngayon, Ayun! fallacy of equivocation. Ito. Ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Tayo ay Ang pagtutuli ba dyan daw? nagpabautismo. Ang pagtutuli natin ngayon, hindi na dahil sa kautusan. Hindi na dahil sa covenant. For hygienic reason. O for hygienic reason na tayo ngayon. Ito ngayon tayo ay binautismuhan para maging membro ng iglesia.
tayo ay tinuli for hygienic reason. Hindi tayo tinuli for the sake of the covenant. Itong binasa natin sa 17, 9 hanggang 14, sila ay tuliin for the sake of covenant. Basahin natin ulit, kawawa naman si Jerwin. Pinapakita niya talagang kulilat siya. And the uncircumcised man, child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Covenant. Pag hindi ka nagpatuli sa kanila sa Old Testament, sinira mo, nilabag mo ang kanilang covenant. Sa atin ngayon, pag nagpatuli ka, hindi na for the sake of covenant. Tayo na is for hygienic reason na. Nanimaho kang tik-tik, tapos patuli ka. Ganun. Bro Jando. Oh. Bro. Ulitin kong tanong, bro. Sinagot ko na, Siguro bro. hindi mo narinig yung tanong ko. Narinig ko yung Siguro tanong hindi mo narinig yung tanong ko. Narinig ko yung tanong ulitin mo. ko, ha? Sinagot ko Okay. na. Ito yung tanong ko, bro. Pero sana anis ka sa sagot mo. Honest naman ako honest. Kung ang tuli ay kapalit ng bautismo. Ay, mali, baligtad. Bakit? Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Sinasabi mo, pinalitan eh. Ang sabi mo, ko, yung noon, ang sabi, wala, ang- tapos pinalitan ng ang bautismo. sabi ko bro, ang sabi ko ang bautismo ang ipinalit sa tuli. Wala akong sinabi na Okay ang nga. tuli ay kapalit Kaya nga. ng bautismo. Baligtad yung sinabi mo eh. Okay, kaya nga. Ay, wag mo Sabi sabihin mo, kaya nga. Yung, Bro, wag mo sabihin kaya nga, baliktad nga yung sa'yo. Ang sabi ko, ang sige, bautismo, ang Ang- ipinalit sa pagtutuli. Ang sabi mo, oh, na sige, ang sige. tuli, ang kapalit ng bautismo. Baliktad yun. Sige, baliktad. Butata. Okay, ulitin ko ha. Oh, sabi mo, sa Hebrewanon, City, saan mo yun ha? City, 12. Gis ba yun or unti or 12, yun. Sabi mo, pinalitan ang sugo. Isa doon ang sugo na pinalitan ang tuli. Oh. Tapos, prove mo, pinatutunayan mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Kaya, Colossus, yun na. Colossus 2:11 to 12. Na tayo ay ito yung tinuli. tanong ko. Tayo ay tinuli. Okay. Pero sa paraan ni Kristo. Oh, At sa tuling yun, yun ang tanong nailigtas tayo. Bro, anong klase ng uri ang anong klaseng tuli nakakapagligtas? Tika lang. Ang tanong ako. Sabi mo, magtanong ako. Sige, tanong ka lang. Oh. Okay, ito yung tanong ko. Kung ang tuli, kung ang bautismo, ang kapalit ay ang pinalit ay tuli, bakit ngayon? Hindi nga, balik. nagpapatuli ka, Baliktad. Baliktad. Baliktad, bro. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Yun ang binasa ko kanina. Ang bautismo Kaya nga, ang ipinalit sa Kung pagtutuli. ang bautismo, yun ang pinalit sa tuli. Di ba yun ang sabi mo? Yun. Bakit ngayon, nagpapatuli ka at nagpabautismo? Ibig Okay. kong sabihin, Sinagot ko na yan, na- bro. hindi na Bro, sinagot ko na yan, bro. Tayo ay nagpabautismo. next question. Tayo ay nagpabautismo para mapaanib sa iglesia. Tayo ay nagpapatuli for hygienic reason. Kaya kung hindi tayo magpapatuli sa Bisaya na mga lugar, sa sungugon kag piso 10, piso 10, piso 10. Para hindi. Ika mga mo, ibaro dyan bro, may tik-tik. Okay. Nanimahog Follow up ko, tik-tik. follow Para hindi follow up ko. sungugon. Bro, para hindi Bro Jando, follow up ko sa... di, nagtatanong ka lang, sumasagot ako eh. Para hindi sungugon, magpatuli. Yun. Yan ang reason natin. Hindi dahil sa covenant. Next. Follow up ko sa sagot mo. Kasi yun ang sagot mo, hygienic. Di ba? Hygienic reason. So, ang pagsabi ba sa Genesis 17:1 ay hygienic na sugo ng Diyos? O Hindi yung hygienic. sinasabi na Hindi hygienic Teka lang, yung bro. ano. Bro, yung Covenant sa yun, Genesis. Yung sa Genesis, Teka lang, hindi bro. hindi hygienic yung sa Genesis. Yun ay Covenant. covenant. Bro, nagtanong ba ako, bro?
Hindi pa tamos ay yung ano ko, bro. Ang tanong ko, bro. Tika lang. Tika lang. Sa Ah. Genesis 17, verse 17, chapter 17, verse 1, o pababa, sabi mo, hygienic kasi yan. Wala ko sinabing hygienic. Wala ko sinabing hygienic yun. Napakasinungaling nito. Inaano niya yung mga sagot mo dyan, pinagrarambol niya yung mga sagot mo. Pinagrarambol Pumupuntos. yung sagot Ba, ko. hindi mo kasi ako pinapatapos. Hindi pa ako nag-in. Wala akong sinabi, bro. Wala akong sinabi na yung tuli, Ay, naku, yung tuli sa Genesis 17, 9 to 14 ay hygienic reason. Wala akong sinabing ganon. Sabi pa nga pala dyan, covenant yun eh. O, ang sabi ko, covenant yun. Kaya pag hindi ka nagpatuli, itatakwil ka. Covenant Cut off. yun. Bro, ulitin ko naman tanong, bro, kasi sumapaw ka kasi. Kasi binabibintangan Okay, mo ikaw, ako eh. O, ikaklaro ko muna. Ang sabi mo, ang tuli is hygienic. Sa di ba? atin ngayong panahon. Sa panahon natin. Sa panahon Okay, natin yan, ngayon, yan. ang pagtutuli, hygienic reason. Sa ating Correct. panahon. Okay. Oh. Okay lagi, okay na. Tapos, ang nakalagay dyan sa Genesis chapter 17, verse 1, pababa, pang covenant yun siya, di ba? Pang covenant. Yeah, Yes. covenant yun. Yung tanong, ito yung ang tanong ko. Kung covenant yun siya, kasama ba doon ang pagbabautismo? Hindi kasama ang bautismo. Hindi naman utos ang bautismo sa Old Testament eh. Correct. Sa Old Testament, Pagpupuli para ka makapasok sa bayan ng Diyos, tuli ang requirements. Hindi bautismo. Ngayon, sa New Testament, sa ating panahon ngayon, hindi na requirements ang tuli. Bautismo na ang requirements. Pero ba tayo nagpapatuli sa ating panahon ngayon? Hygienic reason. Yun ang sabi ko kanina. Huwag mong rambulin. Correct. Pinagrarambol mo eh. Bro Janda, 12 offer na bro. sunod na naman. Ibig bang sabihin na walang bautismo sa panahon ni Abraham sa Genesis 17:1? Hindi Walang bautismo. hindi utos ang Walang bautismo. utos pero may nangyaring bautismo. Walang utos pero may bautismo. Ang sabi ko kanina, brother, bro, baka Ayun na. bro, baka pag ito ni-review ko ito, mapapahiya ka na naman ulit. Gaya na ginawa mo, sinabi mo ko na binago ko raw. Malapit na. Ah, Malapit. baka to yung sabi niya kasi kanina binago ko raw yung ano. Sabi ko kasi nagplay ako ng video ni John de la Peña. Sabi niya, "Anong purpose mo? Bakit mo piniplay yung video?" Sabi ko, "Ang purpose ko diyan para wag mong salungatin. Para dili nimo sungagon." Ngayon nung sabi niya, pinlay ko daw 'yon para dili sundugon. Ay, wala ko sinabing ganon. Ang sabi ko, dili sungagon. Sabi niya, binago. Ito naman ngayon, binabago naman niya ngayon. Ang sabi ko, sa panahon sa Genesis, covenant yon. Para ka makapasok doon, kailangan ka patuli. At ang sabi niya kanina, meron bang bautismo sa panahon ni Abraham? Ang sabi ko, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham. Ngayon tumatawa-tawa siya. Sabi niya, Pero may nangyaring bautismo sa panahon ni Moises. yung pagtawid nila sa dagat na pula. Pero hindi utos yun. Hindi utos yun. Hindi utos Kalooban yun. ng Diyos yun. Ito problema kay Jerwin Rosales eh. Pabingi-bingi. Ayun yung pabingi-bingi niya, ako pa sinisisi. Tapos tinitwis yung mga pinagsasabi ng Bro Janda. Bro, pwede ko tong gawan pwede ko to gawan ulit ng review. Gawan ulit ng review gaya na ginawa ko nung una, review na wala akong sinabi na ang sabi ko kanina, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham, yun ang sinabi ko. Bro, ganito kasi yan, bro. Alam mo Tapusin ba, naman bro? natin Bro Janda. Sige, kaya alas 12, alas 12, 7 Nagmamalit na. ka, bro. Bro Jerwin, next time mo naman Bro Jerwin. Bro, Jerwin, pahinga ka muna kasi 2 beses ka na tinalo dyan bro. Ipahinga mo yung talo mo bro. Kasi bro, bias Kasi alas 12 na. Isipin mo, simula alas 6 hanggang alas 12 ako dito. Excuse me, bro. Antok na.
excuse me bro, bias kasi kayo dito bro. Anong Bakit bias? kayo Bias, bro? maging bias. Kasi Walang bias bro, di mo lang tinatanggap. yung sabi ko kasi, nagsasapaw kayo at isa pa, nagmo-mute kayo. Kaya hindi Wala, ko hindi marinig ko naman minumute. yung sinabi ko na Bro. iniba ninyo kasi hindi ko marinig kasi ang sinasabi Bro, ninyo. naririnig ka sa live, bro. Totoo. Hindi ka na may mute, bro. Viewers namin, nakakaalam na eh. Nagmo-mute kayo kaya nga may record ako to yung inedit ni Jando. May record ako noon. Nagsalita ako tapos hindi na nakalagay doon sa live niya kasi nagmo-mute siya tapos nagsasapaw siya kaya hindi ko marinig na yung iniiba niya yung sinasabi niya. Baka nag-i-interrupt ka na nung panahon na yon kaya minute ka. Pero kanina, walang nag-mute sa'yo kanina bro. At Jando, ano muna natin po Jando, next time na. Nabuking kasi siya doon sa video. Sabi niya kasi, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Yang sabi ko, para dili sungagon. Ang pandinig niya para dili sundugon. Ngayon, ni-review ko yung video. Yung una, yung part na sinabi ko, sinabi niya. Tapos pangalawa, yung buo na talaga na video, yung buo na video na kung saan una ako nag-play ng video, sa katapusan, mahaba nga yung buong video na nireplay ko eh. Andun talaga, wala akong sinabi na aron dili sundugon. Ang sabi ko, aron dili sungagon. Pero sabi niya, binago. Kaya ako, Jando, kasi hindi ko narinig yun. Hindi, bro. Sapaw-sapaw ka sa Bro, akin. ang sabi ko Kaya nga, ang bro, pagrinig ko doon, ikaw. tapos kanina, kasi, bro. wala rin Yan ang ako, totoo, bro. wala rin ako Maganda. sinabi, wala rin ako Tapusin na sinabi. natin bro kasi parang sige. parang patutsada na lang yan sa mga nangyari patutsada yung na- nakaraan. ang So next ginagawa time yung na. patutsada Kasi Okay, hindi bro. Pero matatapos sa'yo dyan. ngayon, Magpapala. Bro, pumasok ako ng yung parang sabi na formal. Aalisin ako ng normal, bro. Yes, Sige, go ahead. yes bro. Okay. So, sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang gabi sa inyong lahat, no? At isa pa, sinsya na siguro kung may nasaktan dyan. At sana, maunawaan ninyo na minsan talaga, hindi ko marinig kasi may sapawan. At sana, Jando, salamat at pinapasok mo ko dito sa live mo. Okay, it's a big opportunity na makidiskusyon sa inyong dalawa or tatlo dyan. Salamat. Kasi may natutunan tayo yung about sa tuli. Sana bro, wag mong i-delete to kasi hindi. din ako, may gagawin din ako dito. Salamat. Sige. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jerwin. So, tandaan nyo kayo na wala akong sinabi na yung Genesis is hygienic reason. Wala akong sinabing ganun. Pero sabi niya Malinaw yung mga explanation mo bro. Pero Kami sabi- nakikinig kami. Siya yung nag-iiba sa mga sinasabi mo. Tapos sabi niya na sinabi ko raw hygienic reason yung Genesis. Tanong niya kasi, ba't ka nagpatuli ngayon? Reason hygienic. Sa Genesis, hindi hygienic yun. Sabi mo, hygienic eh. Okay, so dahil alas 12:11 na kay Brother Junri sa South Korea, sa atin alas 11:11. So ang ating doctrinal talakayan Monday to from 6 p.m. to 11. Talagang nag-enjoy si Brother Junri kanina kaya nakinig ako sa sabi sa kwento ni ano dun eh ni Brother Aljan na tawang-tawa siya kay Magwayan kanina. No, sabi niya wag kumano ka sa history. Tinanong siya, saan mo nabasa ano? Basahin mo sa history. So, yun ang problema. Na-enjoy si Aljan kanina. Sabi niya, natatawa ko. Sabi ni Aljan, gusto niyang makadebate si Magwayin. Sige, first time natin gagawin niya. Ate, schedule yan. Aljan versus Magwayin. Pero sa ngayon, babay na tayo. So, ating ibigay muna kay Brother Aljan sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Aljan. Ayan, Brother Jando. Sa anto ko talaga ako pagod kasi bro. Tama naman kanina. Ayan, thank you so much mga kapatid dahil napakasaya ng talakayan, no? Umabot tayo ng mahigit 5 oras. Brother Jando, nagtatanong yung mga viewers natin kung ilang oras na to. Ayan mga kapatid, maraming salamat at lagi po pinapala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. At
Bukas po mga kapatid, pupunta po kami dun sa kina Brother GC, no? At Miyerkules po yung libing niya po. Back to you, Brother Absent John. tayo bukas, Brother Aljan. Absent tayo bukas. Opo, opo. Okay. Atin na maibigay ng mga yon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother John Ray. Yes, Brother Jando, at nag-enjoy talaga ako nung kayo magwayan kaganina, no? Ang dami kong tanong na talagang, ay, grabe, siya na yung sumagot sa mga, pag sumagot siya, i-deny niya. Hindi, pasok-pasok siya sa mga tanong ko sa kanya kaganina. Pasok-pasok siya. Hindi niya malaman kung ano talaga yung isasagot na sa akin eh. So at least na nag-enjoy din ako kanina talaga doon sa taong yun kahit anong explanation ko parang ano sila para silang robot mga kapatid na kahit anong sabihin mo hindi nakakarinig kasi nakaprogram na sa utok sa kanila kung ano yung kasinungalingan na aral nila. Kahit katotohanan pa yan hindi nila ma-absorb kasi para silang mga robot nga na nakaprogram na kung ano yung inilagay sa kanila na program, yun lang ang gagawin ng kanilang utak at kanilang sarili na paniniwalaan. So nakakaawa, no? Nakita niyo mga kaganina paano ko siya pinaliwanagan, paano ko pinapatanggap sa kanya ang katotohanan kasi yun ang utos eh, no? Sabi nga ni Panginoong Kristo, know the truth because the truth will set you free. Et cognoscetis veritatis et veritas liberabit vos. Ang problema, kahit anong pagpatanggap natin sa katotohanan, iwas ng iwas. No, narinig niyo naman kanina, sagot siya ng sagot sa akin, puro positive yung sagot niya sa akin. Tapos pag tinanong ko na siya naman siya uli, yung mga sagot niya sa akin, i-rebat niya. Kasi ang nakaprogram sa utak niya kung ano yung turo nila. Kaya nakakaawa. So, panalangin natin at yun nga sabi ni San Pablo, magtiyaga sa pagtuturo. Kahit na matigas ang ulo nila, pagtiyagaan kasi hindi naman bastos eh. O yung si Jerwin hindi rin bastos. Yun ang magandang kausap na kahit na matigas paniwalain, eh hindi naman din bastos. Hindi katulad nung sino yung Barjando, yung paborito mong dati na STE din, yung maraming libro? Marami libro? Pangalan nun? Yung nakadibati ni Bro Wendell about sa Inquisition? Nakadibate ni? Bro Wendell sa Inquisition? Si Pacanya. Gilbert Pacanya. Bastos yun. Bastos, nakaka-irita yun kausap. May pagkabastos yun. Hindi katulad ni Maglawin? Magwayin at saka ni Jerwin, kahit ganon, kahit matigas, at least marunong respeto, no? At kahit na mali-mali, at least hindi naman bastos. Okay lang yun. Yun ang mga pagtsatsagaan natin. Kasi yung mga sinasagot natin sa kanila mga kapatid, no, kung mapapansin nyo, tinitingnan ko yung minor niya, huwag magwayin eh. Kapag nasagot ko siya sa mga tanong niya na hindi niya alam, na siya religiando na natitigilan. Natitigilan ba? O para sa shock. So, indication yun mga kapatid na may something kontra na doon sa pananampalataya niya kahit na hindi pa niya tanggap pero hindi na makakatulog yun. So, yun lang ang habol natin doon. Nakapagtanim tayo ng kakaunting doubt sa pananampalataya niya. Malaking tulong yun. At sana nga matulungan siya ng Banal na Espiritu Santo na matanggap ang buong katotohanan. Kaya let's pray for them. No, let's pray for them kasi without the grace, without the grace of God, we cannot be saved. Yun ang sabi ni San Pablo. So yung grasya ng Diyos, maibigay sa kanila yun, siyempre sa pamamagitan natin mga panalangin mga kapatid. So maraming salamat sa pagsama sa mahabang oras na ito. Isipin nyo from 6 to 11 p.m. dito sa akin 7 to 12 a.m. na. No? So talagang enjoy ako, nag-enjoy din si Barjando at kayo din na nakasurvive, nag-enjoy din. So ang lahat ng nangyari ay para sa ating ikatututo sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. God bless you tomorrow. At maganda yan rin tinatanggap niya yung mali niya, bro. Nakadalawang siya eh. Nandun ako sa pangatlo na natawa kasi ayaw na niya talagang tanggapin yung pangatlong mali niya.
as in, ano na siya, nasisinungaling. Binasahan ko na naman siya ng magsisinungaling, eh mapupuntang impyerno. Natigilan naman dyan, bro. Ayaw na talagang aminin eh. Kasi makatatlong ano na siya eh, tanggap ng kanyang mali. Doon na lang siya sa sinungaling. Di bali nang tawagin niya sinungaling, basta ayaw tanggapin yung pagkakamali niya. Yan na ha, doctrinal talaga yan. Every Monday po ito. Maliban na lang kung may lakad kami ni Aljan, hindi ako makapag-live niyan. Monday ito from 6 p.m. to 11 p.m. Doctrinal talaga yan. Ito. Enjoy tayo dito kahit sino protestante pustong pumasok. Brother Janto, gusto para salamatan ni Padre talaga yung nag-donate ng 1.2 hectares. Tapos sinimula na po paglinis kanina. Oo, naglinis sila ba ni Aljan doon kanina, sila yung naglinis sa lugar.